Good morning! Oh, heto na. Ang dami nang nag-aabang sa part 2 ng pagpunta namin sa Ifugao, kung saan nga ang probinsya ng papa ko. Bibisitahin namin yung mga kamag-anak namin doon. Ilang mga taon na nga nagdaan mula nung huli akong nagpunta doon. At bilang promise ko kay papa, bibisita ako kasama si Kevin. Bumili na rin kami ng konting mga pasalubong. Ngayon ay ready na ulit kaming bumiyahe papunta sa Lamut, Ifugao. So, sa mga nagtatanong, yes po, half Ifugao ako and half Kapampangan. Pasado alas 12 na nga to ng tanghali. Naghihintay na yung mga pinsan ko sa bayan. Hinihintay nga nila kami doon dahil hindi ko alam ang daan papunta sa baryo. Wala kasi sa mismong bayan ng Lamut. Malayo-layo pa yung biyahe papunta sa mga kamag-anak ko. Ayan, finally nakita na namin sila. Susundan na nga lang daw namin sila. Alam nyo ba, nung maliit pa lang ako, siguro mga 2 or 3 years old, tumira din kami dito sa bayan ng Lamut. Although wala na ako masyadong memories, meron pa rin ako naaalala konti. Ang kagandahan naman dito, sobrang payapa, magandang tanawin, lalo na sa may bandang kabundukan. Siguro mga 30 minutes din kaming bumiyahe mula sa bayan hanggang sa makarating kami dito sa bahay ng lola ko. Sayang nga dahil wala na yung mga grandparents ko. Hindi man lang sila nakilala ni Kevin. But anyway, mapapakilala ko naman yung mga tito at tita ko. Pati na rin yung mga pinsan ko na matagal ko na nga hindi nakikita. Syempre, kasama pa rin namin si Vincent tsaka si Eugene. Kahit na hindi ako lumaki dito, proud pa rin ako sa roots ko. Alam nyo, hindi man nga ako nagsabi na darating ako. Pero nung nabalitaan nila mula kay Papa, nagpunta nga sila dito at masaya nga akong sinalubong. 11 na magkakapatid sina Papa. Ang lakas ng lolo't lola ko, no? Although yung iba wala dito dahil nasa ibang bansa sila at nagtatrabaho bilang nurse. Nakot, ang dami ko na rin palang mga pamangkin. Buti na lang at nakabili pa ako ng mga pasalubong para sa mga bata. Lampas na nga to ng lunchtime at talagang hinintay pa nila kaming makarating para nga makapagsalo-salo kami sa pagkain. Naku, ang sasarap ng mga hinanda nila, lalo na tong adobong pato. Pati na rin yung manok na niluto sa asin. Simpleng mga putahe lang pero napakasarap. Ito ang isa ko pang tito. Sayang at walang iba kong mga pinsan. Mga pulis kasi sila kaya may work. Siya nga rin pala yung tito ko na binili ni Papang bilhan ko ng phone. Hindi kasi siya mahilig sa mga cellphone. Gusto rin ni Papa na natatawagan siya. Simple lang ang pamilya ko rito. Pero yun naman ang gusto ko sa lugar namin. Simple ang pamumuhay, walang masyadong stress. Saka para bang lahat ng mga tao dito sa iisang barangay magkakakilala. Dumating din ang tito kong panganay sa magkakapatid. Pinakilala ko sila isa-isa kay Kevin. Ayan, finally manananghalian na kami. Takam na nga kami sa mga ulam. Lalo na nga si Kevin dahil paborito niya yung ganitong luto ng pato. Alam niyo, sobrang happy ko ng mga oras na yan. Dahil ngayon ko nga lang ulit makakabanding yung pamilya ko dito. Nakaka-touch yung pag-welcome nila. Kahit ang lalayo ng kanika nilang mga bahay, nagpunta sila dito para nga lang daw makita ko. Hindi ko nga inaasahan na may pahanda pa sila sa amin. Maya-maya pa ay dumating nga yung asawa ng tita ko. Naalala ko nung bata ko, lagi kaming sumasama sa kanya kasi magaling siya magpatawa. Nung makakain na nga kaming lahat, nagpahinga nga lang kami sandali. And then nagsabi na akong bibisita ako sa punto ng lolo't lola ko. Hindi naman kalayuan dahil nasa tabi lang naman ng bahay. I mean, nasa bandang likuran. Naalala ko nga noon, dito sa may likod ng bahay, madalas nagtatanim ng pinya yung lola ko. Basta't mahilig sila sa farming. Nakuha nga yun ng papa ko. Di ba nga hanggang sa Taiwan, nagtatanim-tanim siya ng kung ano-ano. Ang ganda ng punto ng lolo't lola ko dito. Malilim tsaka presko. Madalas din nagiging tambayan ng mga pinsan ko. Alam nyo ba, itong lolo ko, napakahilig niya sa gin. Nung nabubuhay pa siya, lagi siyang may 2x2 sa maliit niyang bag. Kaya maging dyan sa punto niya, meron pa ring 2x2. Sa lola ko naman, red horse. Eto nga, naglagay pa ako ng isa para reserba niya. Baka kasi mamaya magtampo siya sa akin kapag wala akong dala para sa kanya. Nagtirik na nga din ako ng kanilang mga kandila. Tapos syempre, kahit hindi nila naririnig, pinakilala ko pa rin si Kevin. Sabi ko nga meron na akong asawa. Kahit hindi ko man sila nakasama sa pagtanda ko, marami akong magagandang alaala sa lolo't lola ko rito. Mababait sila sa amin. At dito nga sa punto nila, nagkwentuhan kaming lahat. Syempre, sinulit ko na tong oras na to para makipag-bonding. Sayang at hindi ko naisama yung mga kapatid ko. Pero for sure sa susunod, alam kong gusto rin nilang mamasyal dito. Syempre at mawawala ba naman ang picture taking? Para tuloy kami nagkaroon ng mini reunion. Sabi ko naman sa kanila hindi ito yung huling pagpunta namin. Gusto ko nga bumalik din kaagad-agad. Pagkatapos noon, bumalik na nga ulit kami dito sa bahay. At hindi pa nga lang kami natutunawan sa kinain namin kaninang lunch. Aba, may nakahanda na namang merienda. Talagang binusog nila kami. Itong si Kevin nga ay nagustuhan yung kutsinta. Ako naman hindi ko na talaga kayang kumain. Pero siya, hayan at nakailang balik pa sa kutsinta. Anyway, matapos naming magkwentuhan pa dito, lumipat naman kami sa bahay ng tito ko. Yung panganay ni na Papa, gusto niya kasi dumalaw din kami doon dahil meron pa nga daw kami ibang mga kamag-anak na gusto rin akong makita. Kaya't bumiyahin na nga kami pababa. Nadaanan din namin yung dating district hospital. Natatandaan ko pa to nung bata ko. Sayang lang at nagsara na pala. Napakaganda ng history nito. Ang sabi nila sa akin, ninuno daw pala namin yung dahilan kaya nagkaroon ng hospital dito sa baryo. Anyway, nandito na nga kami sa bahay ng tito ko. Binisita ko na rin yung bahay ng pinsan ni na Papa. Naalala ko pa nung bata ko, madalas din kami dito. Tuwang-tuwa nga silang makita ko. Napakalaki ko na
daw. So nabanggit ko nga sa inyo kanina na nung maliit pa lang ako, tumira din kami dito sandali. Heto't pinuntahan namin yung dati naming bahay. Actually, hindi pala namin bahay dahil wala kaming sariling bahay noon. Nakikitira lang kami. Kung ano yung naaalala kong itsura niya, ganun na ganun pa rin. Pero ngayon, may mga concrete na part yung bahay. Dati, puro lang kahoy. Nandito yung may-ari ng bahay, kaya naman nagpaalam ako na kung pwede ko bang masilip. Aba, nanonood din pala siya sa mga vlogs ko. Kinakwento ko nga nito kay Kevin kung ano yung buhay namin dati. Kaming dalawa pa lang ng kuya ko noon at wala pa si George. As in, sobrang liliit namin noon nung tumira kami dito. Inuwi kasi kami ni Papa dito sa kanila. And then si Mama nagpa-part-time sa pagtuturo. Grabe, 25 years nang nakakaraan. Pero nung nakita ko tong bahay, para bang nanariwa yung memorya ko. Halos walang masyadong nagbago. Yung ilalim pa nitong bahay dati, may mga alaga kaming mga manok tsaka pato. Tapos yun yung mga kinakatay ni Papa para ulamin. Pagkatapos naming mabisita itong dati naming tinitirhan, bumalik na ulit kami sa bahay ng tito ko. Alam nyo, kitang-kita ko talaga yung saya nila sa pagbisita namin. Kaya nga sabi ko dito kay Kevin, kapag meron ulit kaming free time, gusto ko ulit bumisita. Sobrang worth it talaga yung pagbiyahe namin kahit malayo. So, ayan, ang dami ko nang nakwento sa inyo. Ang dami ko nang na-share sa life ko. Salamat sa pagsama sa amin ha. Hanggang sa susunod ulit. Bye!